Sumisigaw kahit di naririnig. Umaasa. Tao po. Calvin, wala naman yatang tao. Pagod na po ako ng ganito. Huwag niyo naman pong babayaan makagawa pa ng masama si Odessa. Tulungan niyo po kami. Tulong! Tulong! Hindi ko pa lubos na kilala yung magiging asawa ko. Kilala niya ako, pero ako, hindi ko siya kilala. Pati yung tita niya na kung saan siya nakatira, hindi ko pa nakikilala. Siguro, it's about time na mag-meet kami siguro. Siya na makapagsabi sa akin kung ano ugali ng magiging asawa ko. Sana po mahanap na si Mommy. Kung si Daddy ang may kasalanan, bigyan niyo lang po ako ng isang ebidensya. Ebidensya para gawin ng tama. Magkasuhan siya. Calvin, isipin ng ibang tao na sospek ako. Okay lang. Pero ikaw na sarili kong anak, hindi ko matatanggap. Pinag-iipit si Glenda eh. Paano pag meron pa tayong kailangan gawin? Kulit mo rin sa nagano. Di ba sinabi ko na sa'yo hindi mo ako matatakasan? Hindi pa ako mapapatay. Meron ka ebidensya laban sa'yo. Ano naman ebidensya mo, ha? Ito lang masasabi ko sa'yo, Glenda, ha? Kasama mo nang mamamatay yung ebidensya ang sinasabi mo. Ikaw pa naman sana gagawa ng wedding cake ko. Pasensyahan na lang. Hindi ka makakapunta sa kasal namin ni Lal. Ako'y maghihintay hanggang makita ka. Anong ginawa mo? Asa si Glenda? Anong ginawa mo sa kanya? Sayang. Ano pa ba ginagawa sa mga pasaway? Ha? Eh di pinapatay. May pamilyang tao si Glenda. Hindi ka nang naawa sa mag-ama niya? Pakialam ko sa kanila. Ikaw naman, tita, kung makareact ka. Akala mo first time mo nang wasak ng pamilya? Malala ka na talaga. Malala ka na! Ay, talaga, tita. At walang kahit sino makakapigil sa akin. Ngayon, sagutin mo ako. Alam mo ba kung saan nakatago yung ebidensya sinasabi ni Glenda? Hindi ko alam. Sigurado ka? Baka mamaya kinakampihan mo na naman siya. Tigilan mo na yan, tita. Patay na ikakonsyaba mo. Sabihin mo na sa akin kung nasan yung ebidensya niya. Hindi ko alam. At kung saan man naroon yun, sana napunta yun sa mabuting kamay. Odessa, pagod na ako. Hirap na akong sawayin ka. Hindi na yun mapupunta sa tamang kamay dahil wala na si Glenda. Wala na ulit makakaalam ng sikreto ko. Paano yan? Sana tayo ngayon? Doon lang naman yung kotse ko eh. Hatid na kita. Wala ka pang pahingi. Calvin, sabi ko naman sa'yo, okay lang akong samahan ka. Alam ko yung pakiramdam ng may hinahanap. Mas magaan kung may kasama. Salamat, Angela. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin ngayong araw. Calvin, kanina ka pa nagpapasalamat. Halika na. Angela, halika. Sumilaw tayo. Dali! Nababasa ka pa rin eh.
Calvin, takbuhin na lang kaya natin yung kotse mo. Huwag na, mababasa ka pa lalo eh. Malayo-layo pa yung kotse eh. Baka magkasakit ka, Angela. Calvin, basa na rin naman tayo eh. Tsaka mas maraming masasayang na oras kung dito lang tayo. Sige, basta umawa ka sa akin ha, baka madulas ka. Okay, 1, 2, 3. Ma'am, hindi pa ho umuwi Sir Calvin. Si Doc naman ho, ganun din. Hindi pa ho siya bumabalik simula kanini. Sige, salamat. Sige po, ma'am. Asan si Francis? Yung anak niya nagpapakapagod sa kakahanap sa nanay niya. Tapos si Francis wala dito. Paano ko siya ngayon may hawak kay Glenda? Paano kung kaya wala siya dito kasi nandun siya sa Laguna? Nasaan ba kasi si Francis? Kung ako naman kasi nasa sitwasyon niya, dapat nandito ako sa bahay. Hintayin kung dumating si Glenda o kaya man lang si Calvin, hindi ba? Ano pa ba kasing mas importanteng kailangan niyang atupagin kesa dito? Yun nga rin ang iniisip ko eh. Ate, baka naman pwede natin pakiusapan yung mga pulis na manmanan na si Francis. Alam mo kung hindi kayang sampahan ni Calvin ang kaso ang daddy niya, ako na magsasampa ng kaso, alang-alang kay Glenda. Sige, halika na. Umuwi muna tayo. Bilis, Angela! Oh. Ito, Angela, may sweater ako. Magkasakit ka, Angela. Tumigil na yung ulan. Hello, Elmo? Hello, Angela. Sorry, natagalan ako ha. Sarado kasi yung talyer na tinulong ni Manong eh. Naghanap ako ng ibang pwedeng pagpagawan. Pero ngayon okay na. Kumusta na? Nasaan ka na ba? Magkasama pa rin kami ni Calvin. Pakausap naman oh. Baka kasi pwede na tayo magkita somewhere. Gabi na eh. Sandali. Si Elmo. Elmo. Ano ba yung ginagawa mo? Ba't linis na linis ka? Naniniguro lang ako, tita, dahil baka mamaya, ikaw naman makaisip magtago ng ebidensya laban sa akin. Mabuti na ngayon pa lang, nililinis ko na lahat.
Sana nga ginawa ko na yan noon. Nang sa ganon, wala nang namatay na tao. Tumigil ka nga, tita. Para ilang araw mo lang nakasama yun, feeling close ka na kagad. She's nobody. May awa at hustisya ang Diyos. At kahit na anong talino mo, lalabas at lalabas din ang totoo. Shut up, tita! Shut up! Walang makakaalam ng kahit ano. Wala na si Glenda. Kaya wala na magbubuking sa akin. Naiintindihan mo? Malalaman din na lahat ng ginawa mo kay Glenda. Pati na ang ginawa mo kay Larry. Kay Evelyn at kay Ana. Angela! Angela, saan basa ka? Ito, nagdala akong t-shirt. Mabuti pa magpalit ka rin sa kotse. Baka matuyuan ka, magkasakit ka pa eh. Sige, sandali lang. Bro, ako nang bahala kay Angela. Pinupormahan mo ba si Angela? Pare, formal na ako nagpaalam kay Angela na manliligaw ako. Bakit? Anong bakit? Natural. Gusto ko si Angela. Bro, nung naging malapit kami sa isa't isa, nakita at naramdaman ko sa kanya yung mga katangiang hinahanap ko sa isang babae. Mabait, maalagain. Alam mo naman yun eh. Kasi, di ba, kayo naman yung close dati. Calvin, wala sana tayong maging problema dito. Yung sa inyo naman noon, patagal na wala yun, di ba? Isa pa, kayo pa rin ni Claire hanggang ngayon. So, ibig sabihin, siya yung pinili mo. Kaya hindi mo naman siguro pipigilan sa panliligaw kay Angela, di ba? Di ba? Oo naman. Salamat, Tol. Salamat. Calvin, salamat. Alam mo, bro, palit ka na rin ng damit. Gusto mo bang sumama sa amin? May nakita akong karinderya doon eh. Kumain muna tayo. Sige. Susunod ako. Bibihis lang rin ako. Tara, Angela. Ingat, ha? Margaret! Hello? Hello, Han? Hello, nasaan ka? Nasa bahay. Galing ako dyan sa bahay niyo. Wala ka dyan. Nagsisinungaling ka ba? Anong ginawa mo dun? Nasaan ka nga? Teka muna, Han, bakit parang galit ka? Tukol pa rin ba ito dun sa away natin kanina? Alam mo, sagutin mo yung tanong ko. Nasaan ka? Nandito nga ako sa bahay, pero yung kabilang bahay namin ni Tita. Masyado na kasing mainit dun sa isa eh. Dinala ko siya dito para presko. Now, it's your turn to answer me. Anong ginagawa mo dun? Ba't ka pumunta dun? Margaret, kailangan natin mag-usap. Marami akong itatanong sa'yo. Sige. Uuwi ako. Pabayaan mo lang muna ako na papatulugin ko lang si Tita. And
and then I'll be home as soon as I can. Lani! Nilala ko kanya! Sino yun? Margaret? Hello? Ang lakas na loob mo ngayon, ah! Huwag mo ko sinasagot dito pag ako napikon! Nakita mo yung nangyari kay Glenda, di ba? Gusto mo mangyari sa'yo yun? Huh? Sundan mo ko! Oh, Angela. Kumain ka ng kumain, ha? Late dinner na to. Kailangan makabawi tayo. Salamat, Elmo, ah. Calvin, wala sana tayong maging problema dito. Yung sa inyo naman noon, matagal na wala yun, di ba? Isa pa, kayo pa rin ni Claire hanggang ngayon. So, ibig sabihin, siya yung pinili mo. Kaya hindi mo naman siguro pipigilan sa panliligaw kay Angela, di ba? Pasensya na kayo, ha? Hindi na ako nakahabol sa inyo sa San Vicente. Pwede ka bang bumawi? Samahan mo kami sa Sapang Palay. Ha? Tutuloy ko ang paghahanap ko, Elmo. Kayo, kung kailangan nyo na umuwi, sige, mauna na kayo. Hindi na ako alalahanin. Calvin, pabayaan mo na lang kaya mga pulis. Ayoko. Hindi ko ipapaubayat sa ibang paghanap sa nanay ko. Elmo, naintindihan ko si Calvin. Kung ako magkaroon ako ng lead kung nasa ng mga magulang ko, hindi rin ako titigil sa paghahanap. Calvin, magkaibigan tayo. Alam mong gustong-gusto kitang samahan. Pero si Angela, hinahanap siya ni Tito Larry. Angela, sana naman maintindihan mo na gusto ko naman talaga samahan natin si Calvin. Pero si Tito Larry, siguradong magagalit sa atin yung gabing-gabi na. Di ba ikaw rin naman ang nagsabi? Natawagan mo na siya. Sa tingin ko, maintindihan niya naman eh. Angela, pag ginawa ko yun, baka hindi na tayo makaulit. Sigurado ako hindi na siya papayag na i-date kita sa susunod. Sana maintindihan mo yan. So yun sa amin lang naman ho, bakit hindi niyo humanmanan si Francis? Paano kung nasa Laguna siya? Kung nga saan nandun si Glenda? Pero ma'am... Pero sir, di ba kayo na rin ang nagsabi, person of interest siya. Bakit hindi kaya ninyo subukan pakinggan man lang yung sinasabi ng kapatid ko, di ba? Hindi ho ba kayo nagtataka? Nawawala ho yung asawa niya, yung anak niya. Dapat ho andito siya. Pero nasaan siya? Di ba? Wala siya dito? Andito ako. Sir, papalwak lang muna ako sa taas. Mga kasama, may babae doon. Mga kasama, may nakita ko babae doon. Oh. Babae nga. Buhay pa? Buhay pa to. Yan ho ang gusto kong sabihin sa inyo. Na kanina pa nandito si Doc Francis. Hindi na kasi ako mapakali sa bahay eh. Kaya dito ako pumunta para magantay ng balita tungkol kay Glenda. Hindi ko na kaya na hindi ko kasama si Glenda sa bahay. Nahihirapan na ako. Mukha niya yung nakapaskas sa may simbahan. Sigurado ka? Oo. Yung babae na wala. Tumawag tayo ng ambulansya. Siya! Ang dami niyang sugat. Kawawa. May mga sugat. Ano kaya? Kawawa naman. Oo nga, humihinga pa. Claire, Yes, hello babe. Kamusta na yung lakad mo? hindi pa rin namin siya nahahanap. Basta mag-iingat ka ha. Sige, I love you. I love you too. Sino yung narinig ko kanina?
Tita mo ba yun? Oo. Nagwawala na naman kasi. Huwag mo pansinin yun. Huwag pansinin. Narinig ko sinabi niya, niloloko mo ako. Anong kagaguhan to? Ba't niya sinabi yun? Hindi ko kayo masisisi dahil alam ninyo na sinasaktan ko si Glenda at saka si Calvin. Buti naman at malinaw sa'yo, Francis, kung anong tingin namin sa pagkatao mo. Mami! 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 Mami!